Ang paggamit ng isip at kilos-loob sa pagpapasya. Ang pagkakaroon ng wastong kaalaman sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob ay makatutulong sa atin sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon na nangangailangan ng tamang pagpapasya. Tungayan ang mga sitwasyon sa mga susunod na slides at tukuyin kung ano ang iyong magiging kilos o pagpapasya. Pangatwiranan mo ang iyong sagot. Nakita mo ang Facebook post ng kaibigan mo. Ang post na ito ay naglalaman ng masasakit na salita at paninira tungkol sa isa ninyong kamag-aral. Marami ang nag-like at nag-share ng post na ito. Malapit na ang deadline ng inyong proyekto at hindi pa rin kayo tapos sa paggawa nito. Iminungkahi ng isa ninyong kagrupo na kumopya na lang kayo sa internet upang may maipasa. Maraming kasapi ng inyong pangkat ang sumang-ayon dito. Nakapulot ka ng isang maganda at mamahaling phone. Walang nakakita sa iyo nang damputin mo ito. Alam mo sa sarili mo na kailangan mo ng magandang phone para sa iyong pag-aaral, subalit patuloy sa pagtawag at pagte-text ang totoong nagmamay-ari nito. Naglayas ang kaibigan mo dahil nag-away sila ng kanyang ina. Sinabi niya sa iyo kung saan siya pumunta, subalit pinakiusapan kanyang huwag itong sasabihin kahit kanino, lalo na sa kanyang ina. Kinagabihan, pumunta ang nanay niya sa iyo at umiiyak na nagtatanong kung alam mo ba ang kinaroroonan ng kanyang anak. Nakita mo ang isa mong kamag-aral na binubuli ng tatlo ninyong kaeskwela. Naawa ka sa kanya at nais mo siyang ipagtanggol, subalit alam mong hindi mo kaya dahil malalaki at natatakot ka sa mga nambubuli sa kanya. Bilang paglalagom, pagmasdan ang larawan at tukuyin kung ano ang mensahe o ipinapahiwatig nito. Upang makabuo ng mabuting pagpapasya, kailangan nating isangkot ang ating matalinong pag-iisip. Ibig sabihin, kailangan natin itong pag-isipang mabuti. At kailangan din nating isama ang ating malayang kilos-loob na ang tunguhin ay paggawa ng mabuti. Ngayon, sagutin natin ang tanong. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag hindi natin pinag-isipan ang ating kilos o pagpapasya at nagpadala na lang tayo sa ating emosyon? Kung ginagamit natin ang ating matalinong pag-iisip at malayang kilos-loob sa tuwing tayo ay magpapasya, malilinang natin ang pagpapahalagang prudence o maingat na paghuhusga. Mga bata, ang pagiging maingat o prudent ay isang values na dapat nating linangin sa ating buhay. Ano nga ba ang pagiging maingat? Ito ay ang kakayahan nating mag-isip ng mabuti bago gumawa ng isang desisyon. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ito para sa iyo bilang estudyante sa grade 7. Ang mabuting na idudulot ng prudence o maingat na paghusga. Number 1, pag-iwas sa problema. Kapag maingat tayong nag-iisip bago kumilos, naiiwasan natin ang mga sitwasyon na maaaring magdulot ng problema. Halimbawa, bago maglaro o magbiyahe, siguraduhin tapos na ang mga takdang aralin. Sa ganitong paraan, hindi kayo mapagagalitan ng inyong magulang at siguradong may maipapasa kayo sa inyong guro. Number 2, sariling kaligtasan. Ang pagiging maingat ay nakakatulong din sa ating kaligtasan. Bago tumawid sa kalsada, tignan muna ang kaliwat kanan. Bago gamitin ang mga bagay na hindi pamilyar, magtanong muna. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga aksidente at mapangangalagaan ang ating kalusugan. Number 3, pagpaplano sa kinabukasan. Ang pagiging maingat ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na magplano para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano, mas maayos nating natutugunan ang ating mga layunin. Halimbawa, kung maingat kang magplano ng oras ng pag-aaral, paglalaro at pahinga, mas magiging balanse ang iyong buhay at hindi ka masyadong mabibigatan sa mga gawain. Number 4, paggawa ng tama. Sa pagiging maingat, natututo tayong pag-isipan ang tama at mali. Nakakatulong ito upang tayo'y makagawa ng tamang desisyon. Halimbawa, kapag may kaklase kang nangangailangan ng tulong, mag-isip kung paano ka makakatulong nang hindi siya nasasaktan o napapahiya. At panglima, pagtitiwala at respeto. Kapag nakikita ng mga tao na maingat tayo sa ating mga desisyon, nagkakaroon sila ng tiwala at respeto sa atin. Halimbawa, ang guro at mga magulang ay magtitiwala sa iyo na magagawa mo ang iyong mga tungkulin ng maayos.
Mahalaga ang pagiging maingat sa ating araw-araw na buhay. Ito ay tumutulong upang tayo ay maging ligtas, maayos at matagumpay. Kaya't simula ngayon, sikapin nating mag-isip ng mabuti bago kumilos at gumawa ng mga desisyon. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang ating kinabukasan. Pagsasanay. Gumuhit ng masayang mukha kung ang pahayag ay nagsasabi ng wasto tungkol sa matalino at tamang pagpapasya o malungkot na mukha kung hindi. Number 1. Kahit mahirap ang buhay ay isinauli pa rin ni Nennefer ang napulot niyang pitaka na may lamang malaking halaga ng salapi. Number 2. Nagpresenta si Jonggit ng tula na kinopya lamang niya sa internet bilang kanyang performance task. Number 3. Dahil alam ni Nenilyn na siya ay bata pa, hindi muna siya pumapasok sa pakikipagrelasyon kahit na may mga nanliligaw na sa kanya. Number 4. Mas pinili ni Beverly na sumama sa kanyang mga kaibigan sa pagtambay sa halip na pumasok sa paaralan dahil dito siya mas nakararamdam ng kasiyahan. Number 5. Para makakuha ng mataas na marka at matupad ang kanyang pangarap na makapasok sa gusto niyang paaralan, nangopya si Piklot sa pagsusulit. Ayon sa kanya, ito ay okay lang dahil karamihan naman ng kanyang mga kamag-aral ay ginagawa ito. At dyan po nagtatapos ang ating paksa sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!